Si Sara daw po, mga kababayan, lalong nagiging popular dahil sa mga pag-atake sa kanya. Sabi dito sa post, mga kababayan, ng mga DDS propagandist, yan o, official, Bato Solid supporters. Affidavit, mga kababayan, na nakakulong ngayon, na dinisown, mga kababayan, ni Sara Duterte. Hindi ko man na niya siya kilala. Yan ang totoo niyan, mga kababayan. Kaya hindi totoo na lalong nagiging popular. Kahit ipakita ko sa inyo yung mga videos, mga kababayan, file videos. Yan po, proclamation rally. Alin ang mas marami? Tingnan ninyo yung mga naka-green. Kukunti lang. Ang marami po red. Tingnan ninyo ang crowd. Dito, dalawa lang yung green. Huwag kami malutikiya. Nakisakay lang sa popularity ng Marcos yung mga Duterte. Kasi po, kahit yung tatay, nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. sabi po ni Malotikia, dating spokesman ni Cory Aquino, na ngayon political strategist ng mga DDS. Si Sara daw po, mga kababayan, lalong nagiging popular dahil sa mga pag-atake sa kanya. Maniwala man sa iyo, Malotikia. But anyway, ibigay ko muna sa inyo, mga kababayan, yung kanyang sinasabi. Sabi dito sa post, mga kababayan, ng mga DDS propagandist, yan o, official, Bato Solid supporters. Naniniwala ang political strategist na si Professor Malo Tiquia na nagiging popular lalo si Vice President Sara Duterte dahil sa mga pag-ataking natatanggap nito. Ayon kay Tiquia, nagiging kabaliktaran umano ang kagustuhan ng mga kritiko ng Vice Presidente. Mapabagsak ito. Yung ibang analis na nagsasabi na wala na, nangina na ang mga Duterte, yun ay propaganda, wika ni Tiquia. Sa kabila ng pagiging popular ni Duterte, naniniwala si Tiquia na hindi titigil ang mga kalaban nito sa politika na siraan pa ang Vice Presidente upang mapigilan ang pagtakbo nito sa 2028. Unang-una, wala man pong pumipigil sa kanyang tumakbo. Tumakbo siya kung gusto niyang tumakbo. Noon pa ran-sararan, hindi man tumakbo sa pagka-presidente. Ang sabi ng ganais ng ran-sararan, si Ramil Madriaga, yung nag-affidavit, mga kababayan, na nakakulong ngayon, na dinisown, mga kababayan, ni Sara Duterte. Hindi ko man na niya siya kilala. Yun daw yung organizer ng ran-sararan. Wala man pong pumipigil sa kanyang tumakbo. Tumakbo siya kung gusto niyang tumakbo. Noon pa siya pinapatakbo na pangulo ng mga supporters niya, hindi man kumandidatong presidente kasi hindi siya naniniwala na mananalo. Kasi kung naniwala siyang mananalo, di nagpresidente na sana siya, hindi siya nag-vice presidente. Presidente yung tatay niya. Presidente yung tatay niya, may impluensya. Hindi pa siya tumakbo. So anong ibig sabihin? Hindi siya naniniwala na mananalo siya. Kaya nag-slide siya sa pagiging vice presidente na lang. Huwag kami ang bulahin ninyo. Yan ang katotohanan po. Kahit sa mga crowd po sa kampanya, I must know, mga kababayan. Kasi nga po, kasama ako doon sa kampanya dito sa amin. Yung crowd na mga sumasalubong kay Sara Duterte, pag nag-iisa siya, kukunti lang. Dumarami lang po ang pumapalakpak kay Sara Duterte pag unity team. Kahit yung mga naka-green po, tingnan ninyo yung mga file videos, mga kababayan, during the unity team rallies. Kukunti man lang po yung mga naka-green. Ang marami, mga nakapula. Yan ang totoo niyan, mga kababayan. Kaya hindi totoo na lalong nagiging popular. Kahit ipakita ko sa inyo yung mga videos, mga kababayan, file videos. Yan po, proclamation rally. Alin ang mas marami? Tingnan ninyo yung mga naka-green. Kukunti lang. Ang marami po red. Tingnan ninyo ang crowd. Dito, dalawa lang yung green. Huwag kami malutikiya. Nakisakay lang sa popularity ng Marcos yung mga Duterte. Kasi po, kahit yung tatay, si Digong, nanalo dahil sa Marcos. Sinuport, mga kababayan, ng mga Marcos loyalists kasi kinampanya ni Amy Marcos. Ganon din sa 2022 presidential election. Itatay na presidente, hindi tumakbo sa pagkapangulo si Sara kasi hindi niya kayang manalo.
kung maglalaban sila, parehas presidente ni President Bongbong Marcos. Yan ang katotohanan yan. Tama yung analysis natin mga kababayan na yung 32 million na boto ni Sara, 31 million mga Marcos loyalists, mga Marcos supporters po. Kaya nga tingnan ninyo sa destabilization nila, walang support wala sa mga mamamayang Pilipino. Hindi makaipon ng maraming crowd para patalsikin yun ating Pangulo. Kasi yung crowd ni Sara, Marcos supporters, o konti lang yung DDS. Gusto ninyo ng latest na video? Kaya yung 3% na ratings ng ating Pangulo, negative 3%. Baliktad yon. Ang negative si Sara, ang positive 31, para yun sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Minanipula nila, mga kababayan, kahit nga yung political analyst na dilawan, mga kababayan na si Ronald Llamas, hindi maniwala, kritik na yon ng ating Pangulo. Kayo na lang malutiki ang naniniwala sa mga kalukuhan ninyo, mga analysis ninyong walang kakwenta-kwenta. Yan ang crowd ni Sara. Oh. Nakita ninyo, lahat pula. Dalawa lang yung green. Siya lang yung naka-green. Oh. Lahat yan pula. Unity Proclamation Rally. Bongbong Marcos. May nakita kayong green dyan? Lahat pula. Yun ang nagpanalo. Ito may green din. Oh. Ayun, green. Wala. Mga kababayan, nag-isa kay lang si Sara. Kahit saan tingnan na crowd, mga kababayan. Lahat yan pula. Yung green ito green, may pula pa. Na nagpanalo sa mga Duterte po, Marcos supporters. Hindi sila mananalo sa national position kung walang Marcos. Kung hindi sa Pangulong Marcos, kung hindi sa mga Marcos supporters po. Yan ang katotohanan. Pinagluloko na lang ninyo yung sarili ninyo. Ngayon, ito yung mga latest videos, ipakita ko sa inyo yung crowd ni President Bongbong na sabi ng Sayad Weather Station 3% negative yung trust ratings, tapos si Sara positive 31. Maniwala sa inyo po. Tingnan ninyo itong crowd ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Maniwala ka na na 3% lang yung trust rating. Ganyan pagkaguluhan yung ating Pangulo. I must know kasi lagi tayong nakakasama sa mga activities niya. Pinagkakaguluhan palagi, mga kababayan. Siksikan palagi yung crowd niya. Paulit-ulit lang yan. Kahit saan siya pumunta, pinagkakaguluhan. Matatanda, bata, mga teenagers, sa mga eskwelahan, kahit siya saan pumunta. Paano 3% lang ang trust ratings ng ating Pangulo? Ganyan ang crowd niya. Palagi. Kahit saan siya pumunta. Di ba? Halos hindi na makagalaw. Mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang crowd niya. Ito pa. Ganyan siya. Pinagkakaguluhan ng mga tao. Tapos 3% yung trust ratings. Maniwala man sa Sayad Weather Station po, survey. Ngayon, ipakita ko sa inyo ang crowd ni Sara. Ito sa Davao na to, mga kababayan. Latest dito na video. Yan si Sara. Davao na yan, ha? May nakita kayo na nagkakagulo? Pag lumabas si Sara? May nakita kayo na ganyang na crowd na tulad ng crowd ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Yan lang si Sara, ang crowd. Ang karamihan pa sa mga crowd niya, mga security niya. Yan, mga security lang niya, mga kababayan, ang nakakaparami sa kanyang paligid. Hindi man yung mga tao na nagsisiksikan para makapagpa-picture. Yan ang crowd ni Sara Duterte. Pagkatapos 31% yung trust ratings. Sa Davao mismo ito, pahalipay sa Davao. 4 days ago, mga kababayan. Yan si Sara Duterte. May nakikita kayong crowd nakikipagsiksikan para makipagkamay sa kanya? Wala. Ang nakapaligid sa kanya, gwardiya niya, yan nakikipagsiksikan.
mga kababayan. Pero mga tao makipag-agawan para makipagkamay sa kanya, wala. Ayan siya. Yan ang crowd niya, mga kababayan. Yan si Sara. Pagkatapos, 31% ang trust rating. May mga sayad lang, mga kababayan, ang maniniwala na si Sara Duterte, napaka-popular. Naging popular siya kasi nakasakay sa Marcos administration, sa unit team. Doon siya nakilala. Pero just the same, hindi siya pinagkakaguluhan ng mga tao. Tulad ng crowd ng ating Pangulong Bongbong Marcos mula pa sa kampanya hanggang ngayon, kahit siya saan siya pumunta, mga kababayan, kahit nga sa Palasyo Malacanang, hindi kami makalapit talaga na dikit ng dikit na dikit kasi talagang nakikipagbalyahan yung mga tao makapagpa-picture lang sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganon kapopular ng ating Pangulo pagkatapos kamahal ng mga tao, pagkatapos negative 3%. Kayo na lang ang maglukuhan. Di ba po? Yan, sabi dito, 3%, negative 3% daw ang ratings ni PBBM. Saan ka nakakita ng 3% ratings ganyang kapopular? Pinag-aagawa ng mga tao, nakikipagsiksikan, makapagpa-picture lang sa ating Pangulo. Hindi na halos makita. You see? O yan ito pala yung ating Pangulo. Yan Grabe po. Laging pinagkakaguluhan siya ng mga tao. Kahit saan siya pumunta, mga kababayan. Yan naghihiyawan sila. Yan Grabe, mahal na mahal siya ng mga tao. Tapos 3% ang ratings ng SWS. Yan si Sara. VP, fresh kayo, fresh from Asa Kagitan. Yan si Sara. Sa inyong balay. Yan ang crowd ni Sara. Di ba? Yan lang ang crowd ni Sara. May nakita kayong nakikipagsiksikan? Ang nakikipagsiksikan, yung mga gwardiya niya. Yan ang crowd ni Sara. Siya na lang yung nag-selfie sa ilan lang na crowd niya yan. Kaya mga budol, mga kababayan, ito mga analis niya, mga budol, pinagluluko tayo. Napakalinaw. O konti lang, mga kababayan, ang nagpapasilpi sa kanya. Pagkatapos, 31%, positive 31% yung trust rating. Huwag kami SWS, budol yung survey ninyo. Wala sa reality po. Yan So, hindi ka alam kung sino since yan ang crowd, mga kababayan ni Sara. Yung pumunta siya sa saan ba to? Taal, Davao City. Ayan ang crowd niya. Kita ninyo? Yan man lang ang tagahanga niya. Lugar na niya yan. Ang pulutin yan, mga kababayan. Pagkatapos, 31% yung trust ratings. Yung ating Pangulo, kahit saan pumunta, mga kababayan, pinagkakaguluhan ng mga tao. Negative 3 ang trust rating. Malinaw na pambubudol ng SWS, mga kababayan. Tama pa? Bodol itong mga political analyst niya. Grabe ka dyan, Mr. Maravillas. Nakita naman ninyo po yung crowd, kung sino pinagkakaguluhan ng mga tao. Pagkatapos, negative 3% yung trust ratings. Isaksak ninyo sa baga ninyo yung survey ninyo na malinaw na panluloko sa mga mamamayang Pilipino. Tama pa? Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa?
Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.